Welcome back mga katanggal dalakoot. Kung lumad po kayong taga northern part of Cebu, sigurado po akong kilala nyo ang bus company na ito. Ang San Sebastian Liner Corporation ay isa po ito sa mga kilalang bus liner na nagserbisyo mahigit sa loob ng 45 na taon. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon dito sa northern part of Cebu. At dahil nag-message mismo ang may-ari sa inyong albularyo, binigyan agad namin ng schedule. Sa mga nagtanong dyan, ang naging issue lang po nito ay ang injector number 2 at ang injector number 3 ay walang function, kaya nang dumating na po kami rito, hindi na ako nagpalangan-langan, sinubukan ko agad paandarin ang makina para malaman kung ano ang klaseng piang ang nalisa sa mga buto-buto nito. As you can see, ito po ang sabi ng may-ari na may parang karpintero na may dalang martilyo. Klaruha. Aw, klaruhon tani oy. Kaya dito, gitanggal namin ang ali sa 4 na injectors para ma-test namin. So, pansin nyo ngayon mga kalbularyo ay biglang mag-fuel knock. Yan o. So, tingnan na lang natin. Isa-isahin natin tong bunutin yung lahat na injector socket. Up. So, okay lang. Proceed to number 2. Number 2, walang reaction po dito sa number 2. Okay. So proceed to number 3. Huwag mo muna yang ibalik. Proceed to number 3. At yung number 3 naman ay wala pa ring reaction. Proceed po tayo sa number 4. Ayun. So pansin natin ngayon, yung number 1 at number 4 ay mayroon siyang reaction. So ibig sabihin ay functional siya. So dito po, nakikita naman natin kanina, yung sa number 2 at number 3 ay wala po siyang reaction. So dito po tayo mag-focus, number 2 at number 3. So ang ginawa ko muna rito, tiningnan ko muna ang voltage out sa mismong injector socket, but I found out na walang injector pulse, kaya gi-okay namin ang lahat na wiring papuntang injector number 2 at number 3. Pero dahil sa wala naman tayong nakitang piang sa lahat ng mga pansit rito, once again hindi na ako nagpadugay-dugay pa. Gipormahan ko pag-ayo. Ito po ang literal na halahayang tikongkong tikangkang dahil medyo nahirapan na talaga ako dito sa kalisod. At syempre, pinapawisan na rin ako dito ng maraming singot. Kaya fast forward tayo nang napalabas ko na ang kwadradong malita. Sa walay pagduha-duha, straight to the point diretso. Dito na rin magkalaman kung tatama ba talaga ang aking patsamba diring dapita. As you can see, as usual, para hindi ako maulawan sa may-ari nito, wala gyud ko'y kumpiyansa. Giwiris-wirisan ko muna ang mismong board nito. Ito po ay isang teknik o mabisang pangalkontra sa mga masamang elemento. And now, let's proceed to the next video. Alright, so mayroon tayong napansin rito. Ayan o. So kita natin ngayon mga kalbularyo ay mayroong problema dito sa mismong board. At dito naman sa kabila, ayan o. So kung hindi ako nagkakamali ay parang gi-repair na po ito ng ibang manghuhula. So may problema talaga ang kwadradong malita rito. Bitaw. Diba sa nato na diya, dahil mo yun sila. Sinay nyo nga nilabay. Gusto na yung mga linabay no? Sige, tanawin sa nato. Sa pagsasakali na mayroon silang tinatapon na mga luma dito sa basurahan, yan o, so sinubukan namin gilantaw-lantaw ang mga nilabay nilang basura. Yon o, may nakita ang kasama ko, magkatulad talaga pati ang part number nito, saktong-sakto. Klaruha istorya. Kaya kinabit ko dayon ang kwadradong malita na galing sa basurahan kanina at medyo mukhang sumabay ang panahon dito dahil imbis na mag-order pa kami, buti na lang na mayroon tayong nakita doon sa basurahan kaya gipasla ko ritso. At nang natapos ko nang naikabit ang kwadradong malita, ginamit ko na rin ang aking talagsaong ritual na kahit anong klaseng elemento, pati hubag-hubag sa panglawas nito, 101% ay talagang aalis sa orasyon kong ito. Start!